Ito yun! Isa sa mga highlight hero ni Aurora mula sa LATAM. Sa Liga LATAM ay nailabas na. Parang masayang-masaya ka ata, Brega. Ay, nararamdaman ko, magdodoble nga yung unique heroes pick natin Ayan today na. talaga. Parang Khalid, nakita na natin. Tapos Alpha pa. Di ba? Dami lumabas sa bago ngayon. Pero walang bago. Same lineup ang ating makikita. Team Lilgan from Mongolia at Team Imperio or Imperio Esports from LATAM, from Peru. Pero ang gusto kong pag-usapan dito, paano ang ikot sa early game ng magkabilang team na to? Ako nakakatakot pagka may Khalid. Ay, actually, Pakito rin kasi yung katapat niya. So, Mabilis, parehas. Parehong mga mabibilis. So, kung ikot ang usapan at maagang pagkakakita, hindi na tayo magdududa. Kung bukod sa inaasahan na nating ma-acsyong early game, mas magiging ma-action pa siya. Alam mo, excited ako para dito sa ano na to sa alpha na to Bukod sa gumagamit ako ng alpha, nakita ko rin kasi na ito yung mga heroes na talagang pinupukusan niya before nung sa Liga LATAM. Di ba? Nakalaban nila yung Bigetron, nakalaban nila yung RRQ Akira, na ngayon ay representative ng Latin America para sa M5 at sila ay nag-aantay din ng kanilang slot patungo roon. Magsimula na tayo para sa game number 2. Mabilis na aksyon ang ginagawa ng magkabilang mga position 4 to position 5 na bantayan ang kanilang mga junglers. Well, kayang-kaya rin namang makapagsabayan sa early game ng mga pokes and damage dito na parehong kupunan. So magkakatalo lang talaga sa tingin mo kung paano nila laruin. Kasi ultimo concussive blast, medyo masakit-sakit talaga yan mula kay Saura. At ngayon, nasa alanganin yata ng bahagya si Ethan. Nararamdaman mo na ang damage na nagmumula na rin kay Vate, ha? So, konting ingat lang. Kaso, ang gusto naman nilang panindigan ay ang panggugulo kontra kay Aurora dito. Medyo low na si Steph. Kaso nandiyan na rin si Feishin. May flicker nga lang na i-commit doon si Yur. So, ang nangingibabaw yata sa early game pokes and sustain overall ay Team Lilgan. Oo, given na yan kasi may Matilda ka Masakit yung mga wisp na hawak niyan. And speaking of rotation, mas mabilis na rotation din ang pwedeng ipamalas dito ng Team Lilgan. Andyan yung back siya, tapos may guiding wind ka pa at babagsak. First blood para sa upunan ng Lilgan. Maagang bawi. O actually, same lang naman na simula ang ipinapakita ngayon ng Team Lilgan. Katulad ng isagawa nila nung game kanina, number 1 kontra sa Imperio Esports. Talagang magkakasubukan lang sila sa mako-close out ba nila ulit or mai-translate etong ganitong performance up until the mid to late stages kung mabot man tayo doon or makakahanap na naman ng bawi ang Imperio dahil sinasayawan at pinipwestuhan na ng Lilgan etong Turtle. Less than 50% na ito, mukhang i-burst down na pero nag-hero yata. Steph is down, pumasok na si Marquino, wala na siyang Raging Sandstorm, yung Netherrealm na commit na rin. Pero lahat ng iyon ay sumapat para lang hindi na palapitin ang Imperio. Napatay ka agad itong si Steph. And magandang pagpasok mula sa Team Lilgan. 2-0 in terms of kill score at 1.4k na ang kanilang gold lead. And again, debut game ng isang alpha para sa M-Series. M-Series po guys, hindi itong M wildcard M5 wildcard, M-Series. Yes. Si Aurora na nga naglabas niyan. Sa boses ni Alpha Alpha is online. Ayan, ganyan. Alpha is online. Yung medyo robotic pa. Ganun. Kasi robot siya. Hindi ko na kaya gayahin Baka maubos ang tubig natin. Pero doon nga mo makikita kung gaano karami ang pwede mong i-expect na heroes coming in from yung teams na kasama natin dito sa M5 wildcard. At na hindi naman nila basta-basta lang ito pinipili. Ito ay mga signature heroes talaga na kinilala natin from them. Specifically Aurora, na hindi pa man natin nakikita kung papaano niya nagagawang effective dito sa labang ito. Ay hindi naman malabong makuha natin mula sa kanila later on. But still right now, it's Team Lilgan na sobrang nangingibabaw. Sir Kinigen, Bennett's Rage, ibinuhos mo na ang lahat. Andyan yung Primal Wrath, pero maisusustain ka ba? Dahil mukhang hindi. 4 na miyembro sa Netherrealm sa ilalim ng Torre ang nakita natin doon. Maging si Feshin dito na mag-a-attempt tumepensa ay mararamdaman yung threat ng 3 miyembro ang kaharap niya doon. But still, a slightly successful defense or attempt na magmumula sa kanya. Kaso, may
pinagigitnaan na Naku, din. ginigitnaan siya dito. Peishi, mapapagamit kagad ng Black Shoes. And Lil Gun, nagiging mas maganda. Kung unlike nung game number 1 na medyo sloppy pa ngayon, sobrang smooth na nagiging laro niya with the help of Ethan and Forbid para dun sa mga chance nila pagdating sa team fight. May Netherrealm ka, nandun yung Guiding Wind, Circling Eagle. Ang dami nilang way para mag-engage or mag-disengage. Tapos, ang ganda pa ng control nila pagdating sa mga lanings. Both lanes, both side lanes ay nananalo nga at pumapabor sa Team Lilgan. Etong turtle nga lang na ito, kanino nga ba mapupunta? Ang makakasecure nun ay si Aurora, Circling Eagle doon sa likod, ikinasa na rin. Bennett's Rage, wala yata munang sasalo, may iwasan. Pero yung Nibiru's Passion, medyo kumakate. Flicker, kinumit na rin dito ni Feshin. Pero may manlilikod na si Aizen. Maanap niya ba yung mga targets? Sphere of Alpha, dinala siya, malapit-lapit sa torre. Pero si Feshin pa rin ang unang tutumba. Muntikan na rin makasurvive si Aizen, pero tuwatapusin naman ang buhay niya. Pero isa-isa nang nawawala ang mga players ng Imperyo. Merong magandang flicker na nagamit doon si Jur. Pero ang kapalit ay yung buhay din ni Marquino. Siya na lang ang mag-isa. Wow, nanggigil na ang Team Lilgan dito. 8-1, ladies and gentlemen, para sa pagsisimula ng game number 2. Nasa 5-minute mark pa lang tayo, pero tuloy-tuloy na kagad lang aksyon mula sa Team Lilgan. Ito yung nakasanayan natin. Ito yung nakita natin na form ng Team Lilgan nung IESF na bumabalik unti-unti. Pero ang Team Imperyo, kailangan nilang mag-ingat dito. Kagaya na nangyari ng game number 1, it takes time para sa composition nila para mapagana at umabot sa punto na yon. So Team Lilgan, kailangan nila mag-ingat kahit lamang sila. Huwag sila magpakakampante pa. Ang pinaka-binamataan natin ngayon for that late game power spike ay si Jur, na hindi tulad kanina, Jur and Aurora. Kasi ang magiging role dito ni Aurora mamaya, hindi yung taga-damage din Hindi yun yung taga-ubos. Mas taga-tangke, mas taga-front, mas taga-damage din at kumbaga, poke para magawa nila Jur yung trabaho nila. Hindi nga lang natin nakikita pa kasi sobrang nahihiwalay din ng Team Lilgan yung mga laban ngayon na ginagawa nila kontra sa Imperyo. So, halos replay talaga siya na nakikita natin nung game number 1. Grabe, sobrang aggressive ng Team Lilgan dito. Pokes from Forbid na nagmumultiply pa kapag magkakasama sila. Pero si Aizen dito mapapanakot swipe habang hahabol si Zig Saura with that back shield unity. Pero aatras muna. Available na rin yung Dominance Ice para dito kay Steph. So yung turtle, pinakahuling turtle ng ating game ay available na. Team Lilgan hinahatak doon sa kanilang poder pero 5 members mula sa Imperyo ay narito na. Same with Team Lilgan. Pero hindi sumusuko si Steph dito Ay, medyo kompleto. Pero sumakto yung Raging Sandstorm doon sa likod. Bebex nga ba? Maabutan. Nandiyan na yung Primal Drat. Pero Netherrealm, saktong-sakto na naman yung pagkakakasa. At yung mga suntok na nagmumula dito kay Aizen. Hindi na rin masusustain ni Steph yung damage na nagmumula sa mga players ng Team Lilgan. Mahatak pa siya doon. Spear of Alpha, kinumit na rin. Makunat-kunat ka, Aurora. Pero sasapat ba yun? Wala yatang follow-up damage. At yung shields pa na nag-generate ni Ethan para sa mga kakampi niya ay hindi biro. Ayan na naman, susugod na naman sila under the turret. Tinamada back sa shield unity at Bebex! Mega kill na itong si Bebex 404 na KDA. More than 80% na team fight participation. Pero nagkaroon naman ng trade doon sa may bandang ibaba. Nakabasag din itong si Marquino. Pero ang dami ng naging casualty. 4.8k gold lead na para sa Lilgan. 11-1 ang kill score natin. Hindi tulad nung game 1 na siguro nagkaroon pa ng time na 6-6 yung... Dumikit pa dumikit pa yung mga kills na nakikita natin. Ngayon, literal na nakatuon lang or nakapaling lang sa side ng Team Lilgan itong overall talaga na lead at mga nakikita natin talaga in terms of gold and kills. Hindi na rin basta-basta na bibigyan ang mga lumalapit dito sa Imperyo katulad kanina. Mas kinakailangan yata natin hintayin yung time na magsasama-sama na ulit sila. Pero so far, yung pag-manage ng waves din, parang problema nila yun kasi eto si Aizen consistent. Inaangat ng inaangat. Ang ganda ng ginagawa ni Aizen dito. Gusto ko yung na-point out mo, kasi sobrang sabihin na natin na active ni Aizen. Kapag nakita niya yung lane sa gitna, clear natin. Yung taas, clear natin. And importante ito kasi ilang segundo na rin mabubuhay na yung Lord. So kailangan na mag-clean ng mga lanes. Pero may uunahin kagad sila. Flicker na gamit na ni Ethan. So bawas kagad yung spells
para dito sa Team Lilgan. Lord is up for grabs. This is just a level 1 Lord. Hindi pa ito yung Luminous na tumatalon. Hindi pa. Pero ang Imperyo, hindi sumusuko. Hinahatak ni Zig Saura sa kanilang panig. At si Peshin nandun sa may pixel bush. Grabe ang hatakan dito sa Lord na to. Oo, despite the 5K gold lead, parang gusto talaga nila i-contest. Tsaka despite yung sobrang nakaangat na waves dun sa bot, na halos makabasag na nung kanilang second tier turret, hindi talaga nila gustong bitawan lang itong Lord na to, na ang Team Lilgan naman, hindi rin sinisimulan pa. Hinahayaan lang na ang Imperyo ang medyo mapoke at mabawasan at magsimula. At kampante naman sila na kahit papano, kahit late pa sila pumasok, hindi naman sila masyadong malulugi sa team fight considering the lead na hawak-hawak nila. Kanina 5K, pero sa inunti ng sinabi ko, umapak na siya sa halos 7K pala. Yun nga, si Aizen ha. Si Aizen nandun sa may likod, sa may mahabang bush. Mahirap ito. Kailangang umiwas dito ni Jur. Si Jur ay nandun sa may, sa may crab. Nako, delikado ata. Step. Umahabol kung sino yung nagamit. Pero Zig Saura, back sa shield unity. Circling Eagle gagamitin na Suroy. Tatlo! Hindi sumakto doon yung onward. Nag-go signal na para sa Team Lilgan. Kaya naman wala na si Feishin. Isunod mo na si Step. At mukhang ang isusunod din nila ay si Marquinho na nandun sa gitna. Dalawang flicker. Ginamit na rin dito para makaiwas sina Jur at Aurora. Pero sapat na yun. Wala ni isang nabawasan sa Team Lilgan. Diretso Lord na yata para sa kanila. Malamang diretso na nila ito. Tatlo ang bagsak para sa Imperyo, Jur at Aurora. Hindi na nila nagawang paraan na makalapit pa doon sa Lord na yon. Napagandang attempt para sa Team Lilgan. One at a time eh. Alam nila kung sino unahin eh. Sige, patumbahin kagad natin sino ba pinaka-threat. Si Step o sige, isayin na kagad natin yan. And siya lang naman ang makikita natin dito na talagang magbibigay ng setup para sa kanilang kupunan. Kasi wasted na yung conceal. So, bawas kagad yung kits nila. At ngayon na ang Lord ay hawak ng Team Lilgan, maaari nilang pagsabay-sabayin ang flow ng minions na to. Nag-try naman doon si Step pero hindi talaga umabot yung onward. At yun yung parang naging senyales para sa Team Lilgan na, okay, hindi na sila nagtagumpay. Conceal wasted, onward hindi rin naging successful. There's no better time para maghanap ng engage. Kaya naman nung nagawa na nilang simulan yon, wala nang urong-urong para sa kanila. Kasi na tuloy-tuloy ni. Nilaban na kagad talaga nila yon and nagbunga naman yung pag-aantay para doon sa Lord fight mula sa Team Lilgan. Remember, para sa mga kakapasok lang, 1-0 po ito in favor of Imperyo Esports. And Team Lilgan ay nakakalamang 14-1 ang ating kill score. At nahihirapan na rin mag-desisyon dito ang Team Imperyo. Kumbaga lahat na ini-exhaust nila eh. Lahat na ng mga skills binibitaw nila. Pero parang for some reason may something talaga na dala-dala itong Team Lilgan eh. I think yung tapang nila pagdating sa team fight eh. Yung tapang nila na mag-commit. Dahil dalawa yung way nila para makaligtas. May Guiding Wind ka, may Netherrealm ka. And feeling ko yun sapat na eh, di ba? Hindi mo rin ma-pinpoint kung anong parang strength ng composition ngayon ng Team Imperyo yung pwede nila talagang puhunan or i-focus at this point na luging-lugi yung talagang chances nila na makakontest or makalapit dahil sobra-sobra yung zoning na ginagawa ng Team Lilgan. Kasi in terms of yung parang pag-manage ng waves, pumapabor na siya agad kina Aizen. Kasi siya yung mas nakakagawa ng paraan para iangat. Hindi ko lang nakita kung nag-decide bang kumuha dito ng damage ka-lead or tank ka-lead. Check natin mamaya. Titingnan natin kung si Marquinho ba ay nag-decide na kumuha ng either damage or tank ka-lead. Pero kasi either naman kung alin ang kunin niya doon, parang superior wave clear talaga nasa kamay ng Pakito. So, ang bilis niya lang. And ang suporta syempre ng mga fans na nandyan ngayon sa Malaysia para sa Team Lilgan. Pero gusto ko yung sinasabi mo at saka yung pinupuhunanan dito ng Team Lilgan, no? Aizen, clear wave. Yun lang ang importante. Kailangan mo lang mag-clear wave at kailangan mo lang makita. Kumbaga yun nga yung basic principles pagdating sa MLBB. Kailangan marunong ka mag-manage ng wave. Kailangan marunong ka rin mag-freeze ng lane.
Diba? Yun yung mga basic principles at alam mo kung kailan ka lalaban sa hindi. Yun. Diba? Lagi mo dapat i-check, oh boss, may flicker ka pa ba? Wala pa. O sige, mamaya na tayo lumaban. O ano, available ba yung NetherRealm? Available. Nagtagalog na guys ha. Ganun daw as a shot caller. Oo, as a shot caller. Kung hindi mo man i-check sa pag pinindot mo yung mga members mo, tanungin mo. Oo. May tinatawag kasi na minimum shot call eh. Ano yun? Minimum shot call, ibig sabihin, ibibigay mo lang, sasabihin mo lang habang naglalaro ka, yung mga bagay na importante. Minimum shot call. Oo, kasi yung iba, ito, kunin natin to. Sabihin mo kasi kung sino, kung kukunin mo. Dapat ganun. Kaya para sa mga nag-RG, alam ko hinahunting nyo lahat ng mga M5 representatives ngayon sa RG. Alam kong hinahanap nyo at open na rin yung 5 bans ha. Actually, na-experience ko rin yung 5 bans kagabi. And nakakatuwa siya, no? So, again, maganda na i-apply to sa bawat RGs. Yes. No, ito si Brigida, ano to eh, tambay to sa RG talaga eh. Naalala mo nag-RG tayo nila Bobby? Nila Bobby Tricks. Paano ko makakalimutan yun? Talo tayo eh. Nalaglag ako eh. Talo tayo eh. Ayan na. Game na daw. Okay, ang natutunan natin o take away natin doon, less is more. Less is more. Minsan, minimum shot call is enough. Yan. Pero depende yun. Siyempre, pag hype na hype ka na, katulad na lang ng posible nating makita dito mamaya, siyempre, go, ito para ma-pressure mo na sila na lahat umangat at yung mga nag-hesitate, hindi na mag-hesitate. So, yung mga hesitant, hindi na mag-hesitate. Okay, so yun na. 14-1 ang ating score. And nasa 12-minute mark na tayo ng ating game. Imperio Esports, hinahanap pa rin ang daan kung paano sila makakahabol dito sa laban na ito. Kasi kung titignan mo, hindi pa rin naman imposible eh. Yep. Si Jur, kahit 0-3-1 ang KDA nito. Tika na. Tika na. Okay. Nakahinga siya, nakahinga. Kahit 0-3-1 ang KDA nito. Pagka nakapuno na to, tinan mo naka-berserkers na rin yun, Hasklo. Tapos papunta pa sa isa pang physical damage item. Alaga lang eh. Yes. Pero ang laki na pala ng lamang ni Bebex. 3K. At parang Rose Gold na lang ang hinihintay natin, tsaka either Hunter Strike para sa kanyang mga items din. So baka palitan niya pa ito mamaya. Oo, yung Fury Hammer, baka palitan niya pa yan mamaya. Kasi ganun na taas yung kalamangan na hawak nila. Ayun, freeze na ng lane. Nag-freeze na ng lane dito ang Team Lilgan. At inaantay yung 24 seconds na timer para mabuhay yung next na Lord. At hindi na rin basta-basta lumalabas dito ang Team Imperio. Kasi alam nila na kapag may nabigyan pa sa panahon na pabuhay yung Lord, disadvantage kagad sa kanila. Kailangang pag-isipan ng maigi yung depensang ito o yung desisyon na mag-contest kung alin man ang gagawin ng Imperio Esports. Kasi kung magiging unsuccessful ulit yung attempt nila for an engage, doon na naman i-go ng tuloy-tuloy ng Team Lilgan to. At nakita mo nga kanina sa saglitang naging pagkakatagpo sa orange buff. Ang sakit na ng Ghost Bursters netong si Forbid kay Steve. So, kung si Steph pa lang nararamdaman na ng ganun yung damage. What more yung mga na malalambot? Oo. Ay, ang mahirap ito. Pero gusto ko yung ginawa ni Aizen kanina. Clear wave lang. Maintain lang yung kanilang flow. At Lord, ay makuha, Circling Eagle, gagamitin. Binurst down na ito. Napakalayo nga naman kasi ni Jur. At mukhang si Feijin ang mamamaalam dito just before the spawn nung Lord ng Team Lilgan. Nako. So, although aabot naman siguro pagdating nung Lord, nakakuha pa sila ng kill apart from the objective na secure nila. 17 seconds and siya pa talaga yung clear wave eh. Yung Lila yung may clear wave with those angry glooms. At kailangan kumapit ngayon ng Imperio Esports. Nandito na yung Luminous Lord. Torre lang ang kanilang didesisyonan. At si Ethan iikot na. Pag-ino, may matatalo nandun sa likod pero naka-ready yung NetherRealm. Godlike pa ngayon si Bebex at yung Lord ay kumakatok na sa base. Si Steph ngayon may iwasan. Conceal Blade pero hindi mahahanap ni Aizen pero yung whips, yun yung nakahanap sa kanya. Oh my gosh.
Ngayon naman, kinakailangang ingatan ng Ibiro yung depensang ito dahil sumasakit na yung bawat Nibiru doon ni Bebex. Nararamdaman mo na rin yung mga bola naman ni Jur, pero not enough to actually threat or push away lahat ng mga gustong sumugod. Kasi meron pang mga minions na kumakaway. Bennett's Rage kinasala doon. Tamang depensa at clean wave ang gustong gawin ng ibang mga miyembro, pero meron ng mga nagtatarget yung sa base. Nilalak na yung Torre at si Aurora. Sinunod na nga. Bine-Bennett lang yung Torre. At mukhang ang Lilgad. Sila na nga yata ang makakuha ng game number 2. What a game number 2 para sa Lilgan.